Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasiyas ang saserdote sa Betel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, anya, dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap ni Amasya si Amos, "Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari." Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga tag-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Amos ay nagsasalita sa dambana ng Diyos sa Bethel. Dito siya nagsasalita kasi pumupunta doon ang mga tao upang magsamba. Doon siya may audience. Doon din sumasamba si Haring Jeroboam ng Israel. Ang saserdote noon sa Bethel ay si Amasiyas. Sinumbong niya si Amos sa hari. Kasi sinasabi ni Amos na bilang parusa sa katigasan ng ulo nila, tatalunin sila ng mga kaaway. At si Haring Jeroboam mismo ay mamamatay sa digmaan at mabibihag ang mga Israelita. Sinabihan ng paring si Amasiyas si Amos na umalis na at bumalik na sa kanyang bayan. Hindi naman siya taga-kaharian ng Israel. Siya'y taga-kaharian ng Huda, doon sa lungsod ng Tekoa. Doon na lang siya manghula at maghanap buhay bilang propeta. Pinaliwanag ni Amos sa kanya na hindi naman talaga siya isang propeta. Ang hanap buhay niya ay ang pagpapastol at ang pag-aalaga ng mga puno ng mga sikomoro. Tinawag siya ng Diyos at pinadala na maging propeta sa kaharian ng Israel. Ngayon, pinatatahimik siya ng saserdote ng dambana. Ito ngayon ang magiging parusa sa saserdoteng ito. Mamamatay si Amasiyas sa isang dayuhang lugar. Mabibihag siya. Ang kanyang asawa ay na maiiwan sa lupain ito, pero magiging babaeng bayaran para lang mabuhay. Ang mga anak niya ay mamamatay sa digmaan. Ang buong bayan ay magiging bihag sa ibang lupain.
Ang problema sa marami sa atin, kapag ayaw natin ng mensahe, kinokontra natin at pinatatahimik ang nagdadala ng mensahe. Bakit hindi natin pakinggan ang mensahe at magbago para hindi marinig ang panunuligsa at ang mga panawagan sa kanila? Pinapapatay ng ang mga radio broadcasters. Pinapakulong ang mga kritiko. Tinatakot ang mga nagsasalita. Sinisiraan ng mga trolls ang oposisyon. Yang mga reaksyon ng lahat ay may dictatorial tendencies. Pinapabagsak ang mga critics ng mga dictators. Pero mas maganda sanang pakinggan ang mga nagsasalita. Kung hindi naman totoo ang mga sinasabi nila, wala namang mawawala sa atin. Pero kung totoo ang kanilang sinasabi, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Gustong patahimikin ni Amasiyas si Amos. Ngunit dahil sa ang mensahe ni Propeta Amos ay galing sa Diyos, totoo nga, sinalakay ng mga taga-Assyria ang kaharian ng Israel at ito ay pinabagsak noong taong 722 BC. Kasama ang pamilya ni Amasya ang napasama sa pag-atake at pagkabagsak ng kaharian. Kailan pa kami matututo, Panginoon, na ang pagpapaabot ng aming pagkakamali ay tanda ng iyong pag-ibig sa amin? Ayaw mo kaming mapasama. Kaya nagpapadala ka ng mga tao at ng mga okasyon upang kami ay ituwid. Turuan mo sana kaming makinig sa mga tumatawag sa amin. Tumatawag ng aming pansin upang kami ay magbago. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.